Napakainit nitong balita na ito, kailangan tayo magbantay. Mga kapwa kong mga Pilipino, mga Pilipinong tunay na Pilipino, mga Pilipinong mahal ang ating bansa, kailangan po tayong magbantay. Ito na po yung exciting part. Actually, we are now in the middle of the most exciting part ng buhay politika simula nang naupo si Marcos nyo. Naku, napakatindi po ng mga balita, napakainit po ng mga talakayan. At nasa gitna na po tayo ng posibleng malawakang pang-aapi, posibleng malawakang diktatorial, malawakang pang-aabuso sa konstitusyon. Tatandaan po natin, ang konstitusyon, ang batas, wala yang dapat kinikilingan. Nasa gitna na tayo ng very, very, very possible na pang-aabuso ng ating batas, ng ating karapatan. So magbabantay po tayo. Ito po ang ating papag-usapan ngayon. Tatay Digong, hindi magpapahuli ng buhay. Alam mo, bago po natin simulan, ako po ay nasasaktan sa nangyayari ngayon. No? Nakaka-relate po kasi ako, no? Dahil si Tatay Digong ay 80 years old na daw. And more or less, hindi na siya nalalayo sa edad ng aking tatay, no? Kaya nakaka-relate ako. Yung ganong edad, dapat ay nagpapahinga na lang, nagpakape-kape, punta-punta sa mall, punta-punta sa ibang bansa. At alam natin may kakayanan si Tatay Digong sa ganun. Na-imagine nyo ba yan? Sa status ni Tatay Digong na ang tagal niyang mayor, ang tagal niyang naging politiko, naging presidente pa siya, meron siyang kakayanan na kahit papaano ay pwede siyang magpunta kung saang bansa at magkapilang doon at umuwi. Pwede siyang mag-relax, punta sa Tagaytay, manood ng sunset, punta sa Boracay. Yung simple, pero nakapahinga ang iyong utak. Pero hindi nyo ba naiisip hanggang ngayon, ipinaglalaban ni Tatay Digong ang ating karapatan. Hanggang ngayon, pinaglalaban pa tayo sa posibleng mga api sa atin. Alam mo yung mga binitawan niya sa stage, sa buhay niya ngayon, hindi niya na kailangan banggitin po iyon. Kasi mag-a-attract yun ng kalaban. Ma-attract ang mga pula, at alam naman natin ang mga dilaw ay kakampi na ng pula, kaya nga pulawan na yan. Ay ito po ay karagdagang problema para sa kanya. Pero ginawa niya yon dahil ipinagtatanggol niya na hindi pwedeng mapalitan ng ating batas. Illegal po ang ginagawa sa PI. Uulitin ko po, illegal po ang ginagawa sa PI. Sila mismo nagsabi, ultimo pinsan nilang si Amy, sinabi yan, illegal yan dahil may bayarang nangyayari. Bribery po yan, mga kaibigan ko. Bribery po yung ginagawa. Ako'y nai-imagine ko, no? Bagamat magkakaiba tayo, but siguro kung ako'y aabutin sa edad ni Tatay Digong, at yan ang aking pinagdadasal, abay ako'y siguro magpapakapi-kapi na lang. Iikutin ko ang Starbucks ng Pilipinas. Simple lang naman ako eh. Yes, kung may pagkakataon makatravel, why not? Pero sa akin, kahit wala, masaya na ako dito. Basta may masarap na kape, ayos na ako doon. Enjoy life. Walang stress. Pero kakaibang ninalang talaga to si Tatay Digong. Kaya nga po, bilang parang anak niya, hindi ko po pinagmamalaki ha. Once lang kami nag-meet ni Tatay Digong, hindi ko po ipagmamalaki ang kasinungalingan na yon. Pero bilang halos kaedad ng aking tatay, nakaka-relate ako. Kaya gano'n na lang pumutok siguro sila Pulong at saka si yung isa nakalimutan ko, si Baste, no? Siyempre yung tatay nila matanda na. Nagnilbihan, tapos ginaganyan pa. Samantalang ang laki ng naitulong sa Marcos. You know? Hahayaan ba natin
yung nanilbihan sa atin ng matindi, itinawid tayo sa problema ng pandemic kahit na po tayo ay mahirap. Hahayaan na lang po ba natin na maapi? Hahayaan ba nating mahuli? Hahayaan ba nating ang dating presidente ay pakikialaman ng mga dayuhan? Dahil sa mga katulad ni Trillanes na binababoy ang konstitusyon, makaganti lang kay Tatay Digong. Masakit po yan sa edad niyang yan. Napakadaming ginawa sa atin. Alam mo, uulitin ko, kung ako ang anak ni Tatay Digong, sasabihin ko, magkapi-kapi ka na lang dyan, Tay. Hayaan mo na kami dito. Enjoy life. Karapatan mo na yan. No? You deserve it. Mag-malling ka, magkapi-kapi ka dyan, magpunta ka sa beach, enjoy breakfast, magpakasarap ka na lang. Pero alam nyo po, kung ako'y anak niya, pero kung ako'y ordinaryong mamamayan, medyo may inggit din po ako. Dahil alam ko kailangan natin si Tatay Digong. No? So ako po ay hati. Dahil kailangan ng Pilipino ang Duterte at higit sa lahat si Tatay Digong. Kaya nga po, kayo ba ay hahayaan ninyo na basta-basta na lang arestuhin si Tatay Digong ng mga dayuhan? Yan po ang tanong ko sa inyo. Okay, simulan na po natin ito. Kasi meron po magandang balita na si Tatay Digong ay lalaban. Hindi siya papahuli ng buhay. Sabi ni Ray, dami daw nakabantay sa gate sa bahay ni PRRD ngayon, ready to protect ang Davao residents. Mga taga Davao, bantayan nyo po yung ating Tatay Digong. Nanilbihan yan sa inyo. Ang laki ng nagawa sa Davao. Ito po, pasensya na po kayo ha. Huwag po kayong magagalit sa akin mga taga Davao. Pero ako'y naniniwala na kung wala ang Duterte, hindi maaayos ang Davao. Alam na alam po nating naayos ang Davao because of Duterte, especially Tatay Digong. Siguro it's about time tayo naman ang manilbihan kay Tatay Digong. Isa sa publiko, binibigyan ko po ng kumpirmasyon na nung Biyernes, ako po ay nakausap po si dating Presidente PRRD at ang nabanggit niya ay pwede siyang maaresto at any time. Now, ito, dalawa daw. Una, pwedeng maaresto si Tatay Digong anytime. Tandaan nyo yan. Una. Ang statement po niya ngayon ay kung itong warrant of arrest pong to ay galing sa ICC, haharapin niya ang ICC pero hindi po siya magpapahuli ng buhay. Yun. ICC, mga Pilipino, yun po yung statement ni Tatay Digong ngayon. Nung Friday, malapit na daw arestuhin si Tatay Digong. Ang statement ni Tatay Digong galing kay Attorney Roque mismo. Alam naman natin dating spokesperson to. Spokesman. Haharapin ni Tatay Digong ang ICC. Haharapin niya kayo, Trillanes. Haharapin ang ICC. Pero hindi po papahuli si Tatay Digong ng buhay. So medyo matindi po yung statement na yan. Ibig sabihin, magkakagulo po. Tayo ba hahayaan nating mapatay si Tatay Digong? Kayo ba? Hahayaan nyo na lang ganon? Ang isang 80 years old na nanilbihan ng matagal sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Davao, kayo mga sa taga Davao, matanong ko po kayo, wala po akong inuutos sa inyo ha. Tinatanong ko lang po kayo mga taga Davao, hahayaan nyo bang mapatay si Tatay Digong? Kasi yung statement na yan, ibig sabihin, over my dead body, hindi ako papahuling buhay. Hindi nyo ako kukuhanin. Haharap siya sa Panginoon. Ganyan po kasimple yan. Hahayaan nyo ba si Tatay Digong mapatay? Kung sakaling mangyayari yan. Nagtatanong lang po, wala po akong inuutos sa inyo. Okay? Kasi po matindi yan. Alam nyo, narinig ko yung take ni Banat Bay patungkol dito sa bubuwagin yung Task Force Davao. At posibleng naunsumi.
Kasi po sumasawsaw sila, tinatampisaw nila ang tubig. Pag merong reaction ng taong bayan, babawi. Alam nyo naman itong mga ito, laban bawi itong mga ito. Lagi nilang pinipitik, lagi nilang tinatampisaw ang tubig. Pag nag-react ang taong bayan, hindi nila tinutuloy. Kunwari, iba ang dahilan. Kunwari, dumalaw lang doon. Posible lang po posible na nung nagpunta sila doon, nagkaroon sila ng loyalty check at itong Task Force Davao ay handang ipagtanggol si Tatay Digong. Posible na alaman nila itong Task Force Davao, hindi nila makukuha, hindi nila mababayaran, hindi nila mauutusan. Posibleng itong mga ito ay nakita nila na talagang handang mamatay kay Tatay Digong, loyal and to death itong mga Task Force Davao. So tinampisaw nila, hindi uubra, bumawi. At the same time, narinig nila ang sigaw ng taong bayan, hindi papayag. Kaya ito lang po sa aking mga kababayan, hindi ko po kayo sinasabihan na manggulo. Wag po. Pero kailangan isigaw natin na kung merong maaaresto sa atin at kung merong kailangang harapin si Tatay Digong, dapat doon sa legal na pamaraan. I-demandyan nyo dito sa Korte ng Pilipinas. Korte ng Pilipinas ang maghuhusga kay Tatay Digong, hindi ang tagalabas. Tandaan nyo po, illegal po yan. Walang jurisdiction ang ibang tao, ang ibang bansa, ang ibang batas dito sa atin kung hindi ang Pilipinas lang. That is illegal. Kaya po isigaw ninyo sa inyong mga social media nang maudlot. Hindi nila ituloy. Kasi posible pa rin niyang bawiin eh. Ay, kunwari, hindi naman. Oo. Pero sa totoo lang, narinig nila, nagsisumigaw ang taong bayan. Kaya kailangan, para mapigilan natin ito, isigaw ninyo, huwag niyong gagawa ng illegal si Tatay Digong. Yun lang po. Doon tayo sa legal. Kung gusto niyo yung ibitay, kung gusto niyo husgahan, dito natin litisin sa ating korte. Dito sa jurisdiction natin. Kaya kailangan ikalat nyo po yan. Isigaw ninyo. Nakikinig yung mga politiko. Again, hindi ko po kayo sinasabihang gumawa ng gulo o gumawa ng illegal. Ang isigaw ninyo, gawin ninyo ng legal ang pagtugis kay Tatay Digong. Dito nyo sa bayan natin husgahan si Tatay Digong. Yun po isigaw ninyo. Lagi pong lalagay nyo doon yung legal na pamaraan. Kasi po, dapat malaman nila, alam nyo na yung ginagawa ng ICC ay illegal. Yun po ang kailangan. Isigaw po natin ng maudlot. Nang hindi po sila magtagumpay dito sa kanilang plano. Tinatampisaw nila yan. Tinitingnan nila magiging reaction ng taong bayan. At tandaan nyo, sa social media, kung tutuusin, merong gera. Nagsanib ang pula at dilaw at sila ay masayang mahuli ang Tatay Digong. Kaya ako nandidiri ako sa inyo mga animal kayo. Di baling mababoy ang ating bansa, di baling mababoy ang ating soberanya, di baling mababoy ang ating konstitusyon. Makahaganti lang kayo sa Duterte dahil siguro nasikil kayo dahil adik kayo o dahil nasikil kayo dahil may mga kamag-anak kayong mga adik na tinamaan. Nakakadiri kayo. Pwede namang husgahan si Tatay Digong sa atin eh. Bakit kayo mga sumbongero, mga animal kayo sa ICC? Para kayong batang inagawan ng candy, nagsumbong kayo sa tatay nyo. Pakalalaki kayo mga animal. Kabakla ninyo. 80 years old Ayan. na siya at Kamusta po signal ko? Medyo humihina. Itong kapitbahay ko Ito pa ulitin natin. niya ICC pero hindi po siya magpapahuli ng buhay. 80 years old na siya at okay na siya. So yan po mismo yung... Ibig sabihin ng 80 na siya, okay na siya. He is ready to go. Nung nakita namin si Tatay Digong at na-interview namin, personally, nakita namin na sharp pa ang utak ni Tatay Digong pero syempre, yung kanyang katawan, halata na yung pagka 80 years old. No? Pero yung kanyang utak, matindi pa.
muli po, nakakaawa. Kung huhulihin pa. Hindi ko alam kung kayo mga sundalo at pulis ng Pilipinas, kaya niyong sikmurain 'to. Ako'y nagtatanong lang. Kaya niyo bang sikmurain, i-serve ang warrant kay Tatay Digong? Tanong lang po 'yan sa kasundaluhan at pulis. Message na nanggaling kay Presidente.